guys, welcome back. For today's video guys, tuturo ko sa inyo kung paano ba mag-trade dito sa OKX, no? Dito tayo sa future. Sa OKX natin meron tayong $50 na capital dito, no? So ito yung nagiging balance natin. So check natin yung ano natin. Ito sa trading, yan. So, meron tayong $50. So iti-trade natin to gamit ang OKX. So sa wala pang OKX dyan, meron po tayong link sa baba. Pwede po kayo mag-open account dyan, no? Disclaimer, this is not a financial advice. Medyo risk po to sa mga hindi pa nakakalam. Ina-apply natin to dito yung tinatawag nating invest what we can afford to lose, no? And don't forget to like and subscribe na rin guys dito sa ating YouTube channel, no? Magiging process natin dito guys, no, ay magkakaroon tayo ng trading challenge. So ito yung tinatawag nating trading challenge, no? $50. So titrade natin to sa loob ng 30 trades gamit itong $50 natin. Tingnan natin kung hanggang saan iaabot yung $50 natin, no? So sa future trade tayo magti-trade kay OKX. Every trades natin papakita natin dito sa channel natin, no? Para naman makakuha kayo ng ideas kung yung nagiging bias natin, saka yung mga simpleng strategy na gagamitin natin. Ito yung magiging rules niya sa $50 trading challenge natin. Yung risk management natin dito, okay, yung una rule, rules natin is no all-in and no max leverage. Initial capital is $50, tapos yung magiging allocation per trade natin is 20% to 30%. Dapat hindi tayo lalagpas dyan para hindi agad maubos yung capital natin, no? Tapos yung risk per trade naman natin is nasa negative 1% lang. Hindi tayo lalampas ng 2%. Hanggang dyan lang yung magiging risk natin. Yung reward naman, reward per trade is nasa 2% to 3%. So magiging 1:2 or 1:3. Pwede rin 1:1. So depende yun sa magiging trade setup natin, no? Tapos yung leverage per trade naman natin is nasa 10x lang. So hindi tayo pwedeng lalagpas dun sa yung nagiging rules natin dyan. Okay, yung max trade naman natin per day is nasa 1 to 3 lang. So hindi tayo lalagpas dyan para hindi tayo magiging overtrade. Baka magsunod-sunod yung talo natin, mabilis tayo ma-wipe out at saka ma-out of the game sa ating trading challenge. Max draw nun, meron lang tayong negative 50%. If nag-trade tayo tapos minalas talaga hanggang umabot na ng kalahati ng capital natin is naubos na, then we should stop na, no? Kasi wala na. Talo na tayo dito sa ano natin. Talo na tayo sa ating trading challenge. Yan yung magiging basic rule natin dito sa ating trading challenge guys, no? Okay, navigate natin si OKX. So dito sa baba, meron tayong, ito yung makikita yung asset natin. Yan. So dito sa funding, dyan mapupunta kapag nag-P2P tayo or nagpa-transfer tayo ng kapital. Tapos overview, dito naman makikita lahat. Tapos yung history ng ano natin, transaction dito, makikita rin. Transfer from funding to trading, dyan. Pwede tayo mag-transfer ng capital dyan. Yun. Tingnan natin dito sa baba yung trade na dito, no? Ano naman guys, meron tayong spot dito, no? So meron tayong margin, perpetual, future, trading bot, copy trading, at saka yung option, no? Ang magiging topic natin is itong future kasi meron tayong trading challenge. Next content natin, pag-usapan natin yung trading bot at the same time yung copy trading. So anyway, this is not a guarantee guys, no? Kasi with risk naman to, hindi natin alam yung future na mangyayari. So either pwede tayong matalo o pwede rin tayong panalo, no? Dito sa future guys, meron tayong isolated at saka yung times end. Dito, yung pipiliin natin, dalawa kasi ito, merong cross at saka isolated. Yung pipiliin lang natin is yung isolated, no? Kasi nga, kapag naka-cross tayo, baka mangyari doon, tapos pumalyar yung stop loss natin or hindi natin nalagyan na stop loss, baka maubos yung capital natin, no? Baka kainin niya. Kunwari, nakalong tayo, tapos biglang bumagsak yung market, no? So baka maubos yung margin natin, yun wala natin pang trade. So para iwas na rin yung ganon, hindi tayo magka-problema. So isolate lang tayo kasi nga kung ano lang yung
pinantaya mo or amount na in-invest mo, kunwari, nag-invest tayo ng $10. Kung wala tayong stop loss na mailagay, mauubos lang yung $10. Pero yung the rest, hindi. Kasi isolated tayo no? Naka-isolate lang. So, yung leverage naman is nasa times 10 lang tayo, no? Kunting lang tayo explanation dito, no? Kunwari, yung pantayan natin is $10. So, times 10 is equivalent of 100, no? Parang ganon, yung position mo, kumbaga, yung capital mo, nagiging $100 siya, power of leverage 10. So, yun, may buy, may long, may short, may sell. So, ganyan lang. Tapos, yung natin dito is 0.1 lang. Okay, yun lang guys, no? Parang yan lang yung pinaka-basic explanation natin dito sa Future Kai OKX. Dito naman sa charting sa taas. Ito yung nagiging charting niya guys, no? So, dalawa kasi to, yung original dyan. Ito tayo. So, yung original charting kay OKX, ito. Ito yung naka-display guys, no? Pwede rin tayong maglipat sa trading view. Ito. Palitan natin to ng trading view. Okay. So, back natin. Yan yung magiging charting ni OKX dito sa trading view. Dito, mayroon tayong tools na magagamit. Yan. Connected na si OKX kay trading view. So, easy na sa atin mag-chart. Click natin yung trade kung sakaling magti-trade tayo. Dito tayo mapunta, no? Kapag nag-click na tayo sa trade niya. So, isa naman sa mga magiging techniques natin, no? Para hindi tayo malagpas dun sa allocation natin is magta-transfer lang tayo ng capital kung magkano lang yung first trade natin. For example, unang trade natin si BTC USD. So, since $50 yung available dyan, pwede naman tayo maglagay dyan ng 10. Pwede yan, no? So, ako kasi, tina-transfer ko to sa funding. For example, dito, no? So, from trading, dito sa future, papuntang funding, ilipat ko yung ilipat ko yung $40 dyan. Para talaga hindi tayo ma-hype. No, para maiwasan din natin na magkakaroon tayo ng emosyon, lalo na pag sunod-sunod yung talo. So, kailangan talaga buo yung $10 natin dyan. Kasi yan lang talaga yung allocation per trade natin. No? $10 to $15. Kasi 20% to 30% yung magiging allocation natin doon. No? Yan yung isa sa mga basic at saka quick tutorial natin dito kay OKX. Tapos, meron din tayong advance. So, hindi pa lang nahihit yung enterprise natin. Meron na tayong advance, take profit at saka stop loss. Yun, ganoon lang kadali guys, no? Pag navigate dito sa kanilang future trading.